Akala ko palagi. Darating ang pag-ibig na parang mahinang simoy ng hangin. Halos walang ingay. Hindi halos dumidikit sa balat at sa kaluluwa. Pero nang makilala ko si Enzo Villarreal, naunawaan ko na minsan. Bumabagabag ang pag-ibig na parang kidlat. Biglang nagpapailaw sa bawat sulok ng iyong buhay. Ako si Clara Torres. Isang estudyante ng wika at literatura sa Diliman, Maynila. Bago siya dumating, simple lang ang buhay ko. Puro oras na ginugol sa klase. Part-time na trabaho. At walang katapusang biyahe sa PE at mga BE Express. Isa lang itong ordinaryong Martes. Isa sa mga araw na kumakapit ang pagod sa katawan mo. Pagkatapos ng maraming oras ng lecture at pagbabasa, sumakay ako sa tren, dala ang aking backpack at lumang tote bag. Nakatingin lang sa sahig. Umaasang mabilis na lilipas ang biyahe hanggang sa aking stop. Tapos, narinig ko ang isang malalim at mainit na boses na nagsabing, "Sa'yo na ang upuan." Tumingala ako. At nandoon siya. Matangkad. Malapad ang balikat. Nakasuot ng gray coat na parang galing sa isang European fashion magazine. Imbes na galing sa siksikan ng Maynila. Ang ngiti niya ay madali. Bukas. Nakakabighani kaya't halos wala akong masabi kundi isang mahinang isalamat. Bago umupo sa bakanting upuan. Ang normal sana ay kukunin niya ang kanyang telepono at kalilimutan ako. Pero nanatili siyang nakatayo malapit sa akin. Nakakapit sa handrail. Naramdaman ko ang kanyang mga mata na nag-oobserba sa akin ng may pagtataka. Mukhang hindi ka taga rito. Komento niya. Mahina at maingat ang tono. Napapikit ako. Nagulat. Bago sumagot. Estudyante po ako ng AC. Tumango siya. Na parang tama lang ang paliwanag. Iyan ang dahilan. Sabi niya nang may ngiti. Tinitingnan ako ng sapat para mapansin ako. Pero hindi para maging balisa ako. Hindi ko maiwasang umiti pabalik. Tumawa siya ng mahina. At ang tunog ay napakatotoo na parang mailumuwag sa loob ko. Nag-usap kami sa buong biyahe tungkol sa mga maliliit na bagay. Mga nakatagong coffee shop sa maginhawa. Mga parke kung saan ka pwedeng magpalipas ng oras sa linggo. Ang pabago-bagong panahon ng Metro Manila. Bihira akong maging bukas sa mga estranghero. Pero sa kanya, dumaloy lang ang mga salita. Naramdaman ko na totoong nakikinig siya. Nang huminto ang tren sa exit ko, tumayo ako. Balak nang bumalik sa tahimik kong buhay. Pero naabutan ako ng boses niya. Teka lang. Pwede ko bang kunin ang number mo? Gusto talaga kitang makitang muli. Karaniwan. Tatanggi ako. Hindi ako nagbibigay ng number sa mga estranghero. Pero mayroong kakaiba sa titig niya. Sa paraan ng pagpaparamdam niya sa akin na ako lang ang tao sa mataong tren na iyon. CJ. Sagot ko. Isinulat ang mga numero habang medyo nanginginig ang mga kamay ko. Nang gabing iyon, nag-vibrate ang telepono ko sa isang text mula sa kanya. At nang sumunod na gabi, nakita ko ang sarili ko na nakatayo. Sa harap ng isang marangyang restaurant. Na may ginintuang lampara at mga luxury car sa pasukan. Isang lugar na hindi ko akalaing papasukin ko. Tumigil ako ng ilang segundo. Pinapantay ang aking simpleng itim na damit. Habang ang puso ko ay malakas na tumitibok. Pagkatapos, lumitaw si Enzo. Dala ang parehong nagniningning na ngiti na nakita ko sa tren. Inabot niya ang kamay niya. Na parang ako ang matagal na niyang hinihintay. Sa gabing iyon, sa harap ng restaurant, na may kumikinang na ilaw at valet parking, naramdaman ko na pumapasok ako sa isang mundo na hindi ko pag-aari. Pero nang humiti sa akin si Enzo, hinalikan ang likod ng aking kamay, at mahinahong sinabi, "Ang ganda mo." Naglaho ang kawalan ng kumpiyansa. Tila ba sa lugar na iyon,
Puno ng makinang na kristal at nagliliwanag na silverware. Ako mismo ang hinahanap niya. Ang hapunan ay puno ng sorpresa. Umorder si Enzo ng isang alak na halos hindi ko mabigkas ang pangalan. At ginawa niya ito ng natural na nakakabagabag sa akin. Hindi siya nagpapakita. Nagbabahagi lang siya ng mga piraso ng kanyang buhay. Nang may parehong kadalian ng paghinga. Ikinuwento niya sa akin ang kanyang pagkabata sa Europa. Tungkol sa kanyang mga adoptive parents. Sina Don Jaime at Doña Corazon Villarreal. Na hinahati ang kanilang oras sa pagitan ng Maynila at Monaco. Naglalakbay sa mga art expo at charity gala. Walang kayabangan sa kanyang mga salita. Tanging katapatan na nakakabighani sa akin. At nang tanungin niya ako tungkol sa aking buhay. Ang mga klasiko sa VE. Ang pamilya ko. Ang aking mga pangarap. Ginawa niya ito ng may atensyon na nakakapawi ng aking pagdududa. Sa pagtatapos ng hapunan. Habang naglalakad kami patungo sa kanyang kotse. Napagtanto ko ang isang kakaiba. Gusto ko siyang makitang muli. Ang nagsimula bilang pagkakataon sa isang tren. Ay naging isang bagay na sumakop sa bawat sulok ng aking mga araw. Ang mga sumunod na linggo ay naging sunod-sunod na maliliit na himala. Nagpapadala sa akin si Enzo ng mga good morning text bago pa tumunog ang alarm ko. Pupunta siya sa pasukan ng unibersidad. Na may mainit na kape sa mga araw na pinakamahirap ko. Nang umapaw ang stress ko. Nakahanap siya ng paraan para mapatawa ako hanggang sa makalimutan ko ang aking mga alalahanin. Isang hapon. Dumating siya sa apartment ko na may dalang bulaklak. Wala lang. Sabi niya. Na para bang ang dahilan ay kasing simple lang ng pag-iisip sa akin. Dumami ang aming mga date. Ang mga study session sa aklatan ay humaba at naging oras-oras na pag-uusap. Ang mga lakad sa downtown ng Maynila ay nauwi sa tawanan sa ilalim ng mga ilaw ng lungsod. Ang mga weekend sa Paco Park ay naging mga biglaang adventure. At sa gabi, ang aming mga tawag sa telepono ay humaba hanggang madaling araw. Kung kailan hindi na kami sigurado kung nag-uusap pa ba kami. O nakikinig lang sa hininga ng isa't isa. Mayroong kakaiba kay Enzo na nagparamdam sa akin na iba ako. Na tila ako ay mahalaga talaga. Na hindi lang ako isa pang estudyante sa libo-libo. Ang pakiramdam na nakikita at pinahahalagahan. Ay nagsimulang magpabagsak sa mga pader na itinayo ko sa loob ng maraming taon upang protektahan ang sarili ko. Isang gabi. Sa balcony ng kanyang apartment sa lungsod. Habang nakalatag ang mga ilaw ng Maynila sa ilalim namin na parang karagatan ng mga bituin. Hinawakan ni Enzo ang kamay ko at kaswal na sinabi. Gusto kong makilala mo ang mga magulang ko. Matutuwa sila na sa wakas ay nakakita ako ng isang taong espesyal. Tumahimik ako. Nagulat kung gaano kabilis ang lahat. Kahit na. Isang bahagi ko ay nasasabik. Ang pagkilala sa pamilya ay isang malaking hakbang. Sigurado ka ba? Saglit pa lang tayo magkasama. Tanong ko. Pinutol niya ako ng may tiwala ng ngiti. Magtiwala ka. Clara. Iba ka. At sa sandaling iyon, naunawaan ko kung gaano ko kailangan marinig ang mga salitang iyon. Naramdaman ko na nagsisimula pa lang ang kwento. At hindi na magiging pareho ang buhay ko. Para maintindihan kung bakit pumasok si Enzo sa buhay ko na parang isang milagro. Kailangan kong balikan at pag-usapan ang aking mga pinagmulan. Lumaki ako sa isang simpleng kapitbahayan sa Sampaloc. Kung saan ang mga kalye ay laging puno ng buhay. At ang mga kapitbahay ay mas alam pa ang tungkol sa iyo, kaysa sa gusto mo. Ang mundo ko ay maliit pero tapat. Markado ng pang-araw-araw na pakikibaka ng aking ina. Si Aling Divina Torres. Isang babae na marunong mag-unat ng bawat piso na parang mahika. Iniwan kami ng tatay ko noong bata pa ako. Walang tawag. Walang sulat. Walang paghingi ng tawad. Isang bakanting espasyo lang sa hapagkainan. At isang mabigat na katahimikan sa hangin.
Hindi kailanman nagpakita ng galit ang nanay ko laban sa kanya. Pero nakikita ko ang tingin niya na tumitigas tuwing binabanggit ang pangalan niya. Si Divina ay nagtatrabaho ng mahabang oras sa isang malaking grocery store. Sa checkout man o sa pag-aayos ng mga estante. Anumang bagay para matiyak na hindi kami magugutom. Ang kanyang lakas ay tahimik. Ngunit hindi mapipigilan. Ang nakatatanda kong kapatid. Si Bie ay ang aking modelo. 3 taon ang mas matanda sa akin. Nagliliwanag siya ng kumpiyansa at biyaya. Mula pa noong bata. Namumukod tangi siya bilang isang mananayaw. Ang bawat isa sa kanyang mga performance ay isang palabas na nakakanganga sa lahat. Nanalo siya sa mga kompetisyon. Nakatanggap ng mga imbitasyon para magtanghal sa iba't ibang entablado. At pinangarap na lumipat sa ibang bansa. Para ituloy ang isang propesyonal na karera. Kapag pinapanood ko siyang sumasayaw, parang nakakakita ako ng isang taong lumilipad ng walang pakpak. Ngunit binago ng isang aksidente ang lahat. Isang gabing umuulan. Nawalan ng kontrol ang isang motorista. At ang impact ay hindi lang kinuha ang buong mobility ng binti ni Bea, kundi pati na rin ang kanyang kinabukasan sa pagsasayaw. Nailigtas ng mga doktor ang paa. Pero ang sakit ay patuloy. At ang galaw ay hindi na bumalik sa normal. Sinubukan niyang sumulong. Kumakapit sa kanyang passion. Ngunit sa huli, kailangan niyang tanggapin ang pagkatalo. At, na para bang hindi pa sapat ang kinuha ng buhay sa kanya. Iniwan siya ng kanyang fiancé pagkatapos lang. Ginawa niya ito ng may matatamis na salita, hindi ikaw. Ako ito. Hindi ko ito kaya. Pero ang katotohanan ay malupit. Ayaw niya ng buhay sa tabi ng isang taong hindi na makakasayaw. Pinanood ko ang aking kapatid na dahan-dahang naglalaho. Tumigil siya sa paglabas. Tumigil sa pagngiti. Tumigil sa pagtingin sa kinabukasan. Na dati ihawak niya sa kanyang palad. Nagkulong siya sa kanyang kwarto. Naka-headphone. Inihihiwalay ang sarili niya mula sa mundo. Na parang wala na itong mayaalok sa kanya. Ang sugat na iyon ay nagmarka sa kanya. Pero nagmarka rin ito sa akin. Natuto akong matakot sa pag-ibig. Na makita ito bilang isang tabak na may 2 talim. Na kayang bumuo o sumira sa loob lang ng ilang segundo. Iyon ang dahilan kung bakit. Nang lumitaw si Enzo, na may madali niyang ngiti at mainit na boses. Ako ay nagtatayo ng mga hindi nakikitang pader sa paligid ng puso ko sa loob ng maraming taon. Pero kahit ang pinakamataas na pader ay maaaring gibain. Isang hapon, habang tumutulong ako sa aking ina sa kusina, tahimik akong pinagmasdan ni Divina bago isantabi ang kanyang sandok na kahoy. Mas madalas ka nang umiti nitong mga nakaraang araw. Sabi niya, kalahating nanunumbat, kalahating natutuwa. Hindi ko maiwasang tumawa at tumango. Ma, mayroon po. Tinitigan niya ako ng seryoso. Na parang tinitimbang ang kanyang mga salita. Sa wakas, bumuntong hininga siya at mahinahong sinabi. Ingatan mo ang puso mo. Clara. Mas mahalaga iyan kaysa sa iniisip mo. Nanatili sa akin ang ideya sa buong linggo. Kinuwento ko ito sa roommate ko. Na sumimangot sa halip na matuwa. Makinig ka sa akin. Sabi niya sa isang mapagpigil na tono. Kung magsalita sila ng Pranses, magkunwari kang hindi mo naiintindihan. Tumawa ako. Iniisip na nag-iinarte lang siya. Halos alam ko lang ang mga basics ng wika. Sapat lang para makapasa sa isang elective class. Pero nagpumilit siya, nagsasabi ang mga tao ng mga bagay. Kapag iniisip nilang hindi mo sila maiintindihan. Huwag kang magbubunyag ng anuman. Umiti ka lang at tumango. Nang sumunod na Sabado, kinuha ako ni Enzo sa kanyang kotse. Ang daan ay umikot sa mga kalye na may puno. Hanggang sa makarating kami sa isang mas eksklusibong lugar.
Kung saan ang Maynila ay tila nagbago sa ibang mundo. Ang Villarreal Mansion ay parang kinuha mula sa isang issue ng Architectural Digest. Moderno. Malinis na linya. Malalaking bintana na naliligo sa mainit na ilaw. Mga minimalistang sculpture sa hardin. Malakas na tumibok ang puso ko. Pinaghalong kaba at pagtataka. Sinalubong kami ni Doña Corazon Villarreal sa pinto. Matangkad. Payat. Na may pilak na buhok na nakabunang perpekto. At isang damit na nagpapahayag ng walang kahirap-hirap na ganda. Sinalubong niya ako ng isang halik sa bawat pisngi. Ngumingiti ng magalang. Bagaman mayroon akong naramdaman na iba sa kanyang mga mata. Isang kislap ng interes na hindi ko mabasa. Lumitaw si Don James sa likod niya. Isang seryosong tao na nakasuot ng walang bahid na suit. Na may mapanuri na tingin na agad nagpatuwid sa aking postura. Ang hapagkainan ay parang galing sa isang pintura. Kumikinang ang silver flatware sa ilalim ng candlelight. Perpektong nakahanay ang mga baso ng kristal. Maingat na inayos ang mga plato. Umupo kami. At sa ilang sandali, dumaloy ang lahat na parang isang pelikula. Magalang na tanong tungkol sa aking mga pag-aaral. Magalang na komento tungkol sa aming pamilya sa probinsya. Natural na hinawakan ni Enzo ang kamay ko. Na para bang pinaaalala sa akin na pag-aari ko ang lugar na iyon. Gayunpaman, sa ilalim ng perpeksyon na iyon, mayroong kakaiba. Na para bang ang bawat galaw ay sinanay. Na para bang ang init ay isang makintab na ibabaw lang. Nilimitahan ko ang sarili ko sa pagsagot ng magalang. Maingat na pinipili ang bawat salita habang nanatiling nakapirmi ang ngiti ko. Pero bumabalik pa rin ang isip ko sa babala ng roommate ko. Mukhang maayos ang lahat hanggang sa kalagitnaan ng desert. Bahagyang ikiniling ni Corazon ang ulo niya patungo sa kanyang asawa. At nagsalita ng ilang salita sa Pranses. Sa sandaling iyon, nagbago ang atmosfera. Na para bang may hindi nakikitang belo na bumaba sa mesa. Ang mahinang bulong ni Corazon ay nahaluan ng kalansing ng mga baso. Nagsalita siya sa Pranses. Marahil ay naniniwala na hindi ko maintindihan. Pero agad kong naalala ang babala ng roommate ko. At ang kaunting Pranses na natutunan ko sa kolehiyo. Ay sapat na para tumagos ang mga salita sa akin na parang kutsilyo. Elle ne sait pas pourquoi on besoin d'elle. En est pas. Hindi niya alam kung bakit kailangan namin siya. Hindi ba? Naramdaman ko na parang naubos ang dugo sa mukha ko. Ang puso ko ay kumalabog sa dibdib ko na para bang gusto nitong tumakas. Pero nagawa kong panatilihin ang aking ekspresyon na payapa. Ang ngiti ko ay buo. Nagkukunwari na hindi ko naunawaan ang isang pantig. Lumingon si Julian at sinabing, "L'argent est de transfer." Na-transfer na ang pera. Ngumiti si Corazon. Tumango. At sumagot. Excellent. Alors. Tout est si few. Mahusay. Kung gayon. Handa na ang lahat. Tila ba nagbukas ang sahig sa ilalim ko? Naging maikli ang hininga ko. At kailangan kong mag-focus sa paggalaw ng aking kutsara. Para hindi ipahalatang nabigla ako. Si Enzo naman. Sumagot sa parehong wika. Ang boses niya ay mahina pero malinaw. Non. Elle ne sait rien. Hindi. Wala siyang alam. Pagkatapos ay itinaas ni Corazon ang kanyang baso ng may biyaya. At bumalik sa Ingles na may parehong perpektong ngiti tulad ng dati. Pinuri ang damit ko at nagtanong ng matamis tungkol sa mga klasiko sa V. Nagpatuloy ang lahat na parang walang nangyari. Tumango si Julian ng ilang beses. Magalang. Halos malayo. Si Enzo, na nakaupo sa tabi ko, ay dahan-dahang pinisil ang kamay ko, na parang sinusubukang magbigay ng katiyakan. Hindi naghihinala na ang kilos ay naging isang malupit na paalala. Nang narinig ko, sumagot ako ng may maikling parirala.
Ang boses ko ay halos hindi matatag. Habang naggangalit sa loob ko ang isang bagyo ng mga pagdududa. Bakit nila ako kailangan? Ano ang ibig sabihin ng nakatagong usapan na iyon? Na ipinagpalit sa pagitan ng mga baso ng alak at ng mga sinusukat ng ngiti. Nagpatuloy ang hapunan sa isang malabong whirlwind. Ang lasa ng desert. Ang mga bulaklak na inayos sa gitna ng mesa. Ang mainit na ilaw. Lahat ay naging isang malayong backdrop. Na para bang ako ay nakulong sa isang laro kung saan ako lang ang hindi alam ang script. Sa wakas, pagkatapos ng magalang na pamamaalam at ng ngiti ni Corazon, na naramdaman ko na mas nakakabagabag kaysa sa mabait. Umalis kami sa mansion. Tumama sa akin ng harapan ang malamig na hangin ng gabi. At naramdaman ko na sa wakas ay makakahinga ako. Binuksan ni Enzo ang pinto ng kotse at tiningnan ako ng may pagmamahal. Anong tingin mo sa kanila? Tanong niya. Sinimulan ang makina. Napaka-sophisticated nila. Sagot ko ng maingat. Pinipili ang bawat salita na para bang naglalakad ako sa basag na salamin. Tumawa siya ng mahina. Maaari silang maging nakakatakot. Pero huwag mong personalin. Matagal na silang nabubuhay sa ibang mundo. Tumango ako ng tahimik. Pinapanood ang mga lumilipas na ilaw sa labas ng bintana. Nagkunwari akong payapa. Pero sa loob ko, paulit-ulit na umuulit ang parirala. Na parang isang etyo na imposibleng patahimikin. Hindi niya alam na kailangan namin siya. Nang gabing iyon, habang nakahiga ako, alam ko na ang isang buto ng takot ay naitanim sa loob ko. Hindi ko alam kung kailan ito sisibol. O anong uri ng kadiliman ang lalago mula dito. Pero huli na. Nagsimula na ito. 2 linggo pagkatapos ng hapunan na iyon kasama ang mga Villarreal. Habang hindi ko pa rin mabura ang parirala sa Pranses sa isip ko. Lumitaw si Enzo sa apartment ko. Na may kalmadong ngiti at isang hindi inaasahang mungkahi. Tatakas tayo ngayong weekend. Sabi niya. Nakasandal ng kaswal sa counter ng kusina ko. Nag-reserve ako ng isang cabin sa isang pribadong resort sa Tagaytay. Tayo lang. Kailangan natin ng pahinga. Sa labas, mukhang perpekto ito, sariwang hangin. Katahimikan. Isang espasyo para makalayo sa gulo ng lungsod. At sa mga anino na nananatili pa rin mula sa hapunan na iyon. Pero sa loob ko, mayroong isang maliit na pag-aatubili. Isang kislap na na-detect niya. Lumapit si Enzo. Hinawakan ang mukha ko sa kanyang mga kamay. At tiningnan ako ng may pagmamahal. Tense ka nitong mga nakaraang araw. Clara. Hayaan mo akong alagaan ka. Ipinapangako ko. Makakabuti ito sa iyo. Tumango ako. Sinisikap na kumbinsihin ang sarili ko na baka tama siya. Baka nag-imagine lang ako. Napakaganda ng biyahe. Ang highway ay nagbuka sa mga luntiang burol at mga wildflower na sumasayaw sa hangin. Nagmamaneho si Enzo nang nakarelax. Humuhuni ng isang mahinang tune. Habang tinitingnan ko ang horizon. Sa ilang sandali, nawala ang takot. At naniwala ako na ang lahat ay kasing simple lang ng sinabi niya. Ang cabin ay parang galing sa isang tourism catalog. Gawa sa kahoy at bato. Na may isang porch na nakabalot sa istruktura at mga bintana. Na nagpapakita ng paglubog ng araw sa lawa. Mula sa pasukan. Makikita mo ang tubig na kumikinang sa gintong kulay. At ang malamig na hangin ay amoy pino at mamasa-masang lupa. Yumakap sa akin si Enzo at masiglang sinabi. Kita mo na. Perpekto ito para sa atin. Sa loob. Handa na ang lahat. Malambot na rugs. Isang fireplace na handa ng sindihan. Ang kusina ay mailaman na ng mga probisyon. Nagbukas si Enzo ng isang bote ng red wine at pinuno ang 2 baso. Nagtuos ng may kaakit-akit na ngiti. Para sa atin. Bulong niya.
At ang kanyang mga mata ay tila kumikinang sa mainit na ilaw. Nagkasama kaming nagluto. Tumawa. At sa ilang sandali, naisip ko na naglaho ang aking mga pagdududa. Pero napansin ko na sa tuwing kalahating walang laman ang baso ko. Pinalitan niya ito nang hindi nagtatanong. Uminom ako ng walang ingat. Nagtitiwala. Hanggang sa ang init sa ulo ko ay naging pagkahilo. Enzo. Pagod na ako. Sabi ko. Ang boses ko ay makapal. Ang mga salita ay gumugulo sa aking mga labi. Agad siyang nasa tabi ko. Tinulungan akong humiga sa sofa nang may nakakabagabag na kahinahunan. Tulog. Darling. Magpahinga ka lang. Bulong niya sa isang kakaibang tono, masyadong kalmado. Masyadong malamig. Binalot ako ng dilim bago ako makapigil. Nagising ako na may matinding sakit sa aking sentido. At isang malamig na gumagapang sa aking likod. Ang ibabaw sa ilalim ko ay hindi ang malambot na sofa mula sa sala, kundi isang mamasa-masang sahig na semento. Sinubukan kong gumalaw. Pero nakatali ang mga kamay ko sa likod ko. Ang mahigpit na lubid ay nagsusunog sa aking balat. Ang hangin ay amoy mamasa-masa at kinakalawang na metal. Isang nag-iisang bombilya ang nakasabit sa kisam. Nagbibigay ng isang malupit na dilaw na glare sa mga hubad na pader. Tinamaan ako ng panik nang may lakas na halos hindi ako makahinga. Enzo! Sigaw ko sa isang manipis na boses. Ang lalamunan ko ay tuyo. Pagkatapos, nakita ko siyang dahan-dahang bumaba sa hagdan. Ang mukha niya ay payapa. Halos mapagmahal. Pero sa kanyang mga mata ay kumikinang ang isang bagay na nagpalamig sa aking dugo. Clara, hindi mo naiintindihan ngayon. Pero maiintindihan mo. Sabi niya. Nakaluhod sa harap ko. Nang may nakakabagabag na lambing. Inalis niya ang isang hibla ng buhok mula sa mukha ko. Babaguhin nito ang buhay mo. Sa lalong madaling panahon. Magpapasalamat ka sa akin. Ang mga salita ay tumago sa akin na parang mga kutsilyo. Tiningnan ko siya ng may desperasyon. Sinisikap na unawain. Kung paano ang lalaki na nagpuno ng aking mga araw ng mga bulaklak at tawanan. Ay siya ring nakatali sa akin ngayon sa isang madilim na basement. Natila ako ay isang piraso sa isang madilim na plano. Ang puso ko ay kumalabog ng napakalakas kaya't naisip ko na mabibiyak ito sa loob ng dibdib ko. Ang paunang takot ay naging isang bagay na mas malaki. Isang desperadong pangangailangan na mabuhay. Hindi ko alam kung ano ang gusto ni Enzo. O kung bakit siya nagsasalita tungkol sa isang kinabukasan na hindi ko maimagine. Pero alam ko ang isang bagay. Kung hindi ako makakahanap ng paraan para tumakas, hinding-hindi ako makakauwi. Ang oras sa basement na iyon ay tila nagyelo. Ang paghinga ko ay isang mabilis na etso laban sa mga hubad na pader. At ang bawat segundo na nakatali ang mga kamay ko ay nagpapataas sa sakit sa pulso ko. Kinalampag ko ang mga lubid ng paulit-ulit. Hanggang sa naramdaman ko na nasisira ang balat ko sa ilalim ng presyon. Pinilit ako ng desperasyon na iskan ang bawat sulok. Naghahanap ng anumang bagay na maaaring makatulong. Doon ko ito nakita. Isang kinakalawang napako na nakausli mula sa kahoy sa tabi ng likod na pinto. Kinalagkad ko ang sarili ko sa semento gamit ang aking mga tuhod. Pinipigilan ang isang hikbi sa tuwing mas lalalim ang lubid sa balat ko. Inilagay ko ang aking nakatali na mga kamay laban sa pako at nagsimulang kiskisin. Unang-una. Awkward. Tapos mas malakas. Hindi pinapansin ang sakit. Walang sumuko. Tumulo ang pawis sa noo ko. Ang mga luha ay nahahalo sa takot. Nagpumilit ako. Nagngingit-ngit. Hanggang sa narinig ko ang pinaka-inaasahang tunog, ang pagpunit ng isang hibla ng lubid. Isa pang pagsisikap. Isa pang kiskis. At sa wakas, malaya na ang kamay ko. Nang may nanginginig na mga daliri, kinalas ko ang isa pang kamay at pagkatapos ay ang aking mga bukong-bukong.
Dahan-dahang nagsimulang umikot muli ang dugo. Nakumakabog ng may matinding sakit. Ang puso ko ay tumitibok ng napakalakas kaya't naisip ko na maririnig ito ni Enzo mula sa itaas. Tumingala ako sa hagdan na naliliwanagan ng nakasabit na bombilya. At alam ko na ang pag-akyat dito ay suicide. Ang tanging daan palabas ay ang maliit na bintana malapit sa kisam. Nang may pagsisikap, itinulak ko ito hanggang sa bumukas ito ng may crack. Tumama sa mukha ko ang malamig na hangin ng gabi. Nagdadala ng isang kislap ng buhay pabalik sa akin. Pumilit ako sa pagbubukas. Kinakalmot ang mga braso ko laban sa magaspang na frame. At nahulog ako ng nakasubsob sa mamasa-masang lupa. Hindi ako nag-isip. Tumakbo lang ako. Hinampas ng mga sanga ang mukha at braso ko. Nadapa ang mga paa ko sa hindi nakikitang ugat. Pero walang pumigil sa akin. Umuungal ang hininga ko sa aking mga tainga. At sa likod ko, tumagos ang boses ni Enzo sa katahimikan ng gabi. Clara! Tumigil ka! Hindi iyan ang iniisip mo. Hinabol ako ng kanyang mga salita na parang mga kutsilyo. Pero sa halip na pabagalin ako, itinulak nila ako pasulong. Ang kakahuyan ay tila walang katapusan. Ang bawat anino ay isang banta. Ang bawat crunch ng mga sanga ay ang etyo ng kanyang papalapit na mga hakbang. Tinulak ako ng panik pasulong hanggang sa bigla. Nakakita ako ng isang kislap ng ilaw sa pagitan ng mga puno, isang kabin. Hinanap ko ito nang may huling reserba ko ng lakas. Nadapa sa isang ugat at nahulog sa lupa. Ang sakit sa tuhod ko ay naglabas ng sigaw mula sa akin. Pero tumayo ako ng nanginginig. At nagpatuloy hanggang sa maabot ko ang pinto. Kinatok ko ito gamit ang aking mga kamao. Hysterical. Tulong. Pakiusap. Tulungan niyo ako. Biglang binuksan ang pinto. At lumitaw ang isang matangkad at matipunong lalaki sa doorway. Sinamahan ng isang aso na mukhang mabangis. Umungol ang hayop. Tense ang mga kalamnan. Handang umatake. Anong nangyayari rito? Tanong ng lalaki sa isang malalim at alertong boses. Ang boyfriend ko. Dinroga niya ako. Tinali. Nasa likod ko siya. Nagawa kong sabihin sa pagitan ng mga hikbi. Ang mga luha ay umaagos sa mukha ko. Ang takot ay umaapaw sa bawat salita. Hindi nag-atubili ang lalaki. Juke. Bantay. Sumugod ang aso sa dilim. Tumahol ng mabangis. Sa malayo, narinig ko ang isang mahinang sumpa. Pagkatapos ay umatras na mga yapak. Mahigpit akong hinawakan ng lalaki at hinila ako sa kabin. Nilock ang pinto. Ako si Miguel Reyes. Ligtas ka rito. Ginabayan niya ako sa isang lumang silya. Ang buong katawan ko ay nanginginig. Hindi makontrol ang shock. Kinuha ni Miguel ang kanyang telepono at mabilis na nagdial. Nag-abiso sa County Sheriff's Department. Ang boses niya ay matatag. Sunod-sunod. Na parang isang taong nakaranas na ng matinding sitwasyon noon. Nang ibaba niya ang telepono, tinakpan niya ako ng kumot. Humiga ka. Clara. Tapos na ang pinakamasama. Gusto ko siyang paniwalaan. Pero ang adrenaline ay dumadaloy pa rin sa aking mga ugat na parang apoy. Sa labas, patuloy na nagbabantay ang aso. At ako, nakakulong sa hindi pamilyar na kabin na iyon. Halos hindi ko maasimila na nakatakas ako sa isang bangungot. Ilang minuto ang lumipas. Ang malalayong sirena ay pumutol sa katahimikan ng gabi. Alam ko na sa lalong madaling panahon, mapapalibutan ako ng mga otoridad at marahil ay kaligtasan. Pero sa loob, ang parirala ni Corazon ay nag-vibrate pa rin na parang lason. Hindi niya alam kung bakit kailangan namin siya. Nang gabing iyon, bagaman binalot ako ng sheriff ng kumot at tiniyak sa akin na ako ay nasa ilalim ng proteksyon. Naunawaan ko na ang katahimikan ay isang marupok na ilusyon lang.
Isang pause sa pagitan ng terror na naranasan ko. At ang bigat ng isang katotohanan na hindi ko pa alam. Ang presinto ng pulisya ay naliliwanagan ng mga fluorescent light na tila napakalamig. Binalot nila ako sa isa pang kumot at inalok ako ng mainit na tubig. Pero nanginginig ng husto ang mga kamay ko kaya't halos hindi ko mahawakan ang tasa. Isang opisyal na may mabait na mukha ang humingi sa akin na huminga ng malalim at sinabing, gusto ni Chief Inspector Cruz na marinig ang lahat mula sa simula. Ilang minuto ang lumipas. Pumasok sa kwarto ang isang babae na may matalim na tingin. May dala siyang notebook sa ilalim ng braso niya at isang panulat sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ako si Chief Inspector Cruz. Pagpapakilala niya. Ang boses niya ay tahimik pero tumatagos. Clara. Alam ko na ito ay isang mahirap na gabi. Pero kailangan kong sabihin mo sa akin ang lahat ng naaalala mo. Lumunok ako at nagsimulang magsalita. Simula sa pagkakataong iyon sa tren. Ang mga unang date. Ang mga detalye na nagpatala sa akin na magtiwala kay Enzo. Hanggang sa hapunan sa mansyon ng mga Villarreal. Kasama na ang parirala sa Pranses na nagkunwari akong hindi ko naintindihan. Inulit ko ang bawat salita. Pati na ang tugon ni Enzo, hindi. Wala siyang alam. Nang matapos ako. Naramdaman ko na parang naubos na ako. Nanatiling tahimik ang detective sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay isinara ang kanyang notebook ng may snap. Nagpapatunay iyan ng impormasyon na aming nakalap. Bulong niya. Yumuko ako. Nalilito. Impormasyon? Ano ang pinag-uusapan niyo? Direkta akong tiningnan ni Cruz sa mga mata. Ang pamilya Villarreal ay nasa ilalim ng investigasyon sa loob ng ilang buwan. Hinihinala namin na sila ay bahagi ng isang pandaigdigang fraud network. Nagpapanggap sila bilang mga humanitarian consultant. Nag-aalok sa mga milyonaryo ng lokasyon ng mga nawawalang miyembro ng pamilya. Mga anak, tagapagmana, mga nawawalang tao. Naniningil sila ng kayamanan. Pero sa karamihan ng mga kaso, naghahatid sila ng maingat na napiling mga impostor. Nahuli ang hangin sa baga ko. Mga impostor. Na parang ako. Tumango siya ng seryoso. Ang pagkakahawig mo sa nawawalang anak ni Ginoong Yao. Isang pandaigdigang tech magnet. Ay kahanga-hanga. Gusto niya itong maibalik at handa siyang magbayad ng anumang halaga. Kinuha ni Enzo ang iyong tiwala. Tiniyak na may emotional attachment ka sa kanya. At pagkatapos ay nagplano silang ipakita ka bilang matagal nang nawawalang anak ni Yao. Na may falsified document. Walang magdududa. Isang malamig na kilabot ang tumakbo sa aking mga buto. Kaya, hindi niya ako minahal. Ang mga salita ay lumabas na nasasakal. Halos isang bulong. Ang katotohanan ay malupit. Clara. Sagot ni Cruz. Pero ginawa ka ni Enzo na isang target. Sa kanya. Ikaw ay isang piraso sa isang multimillion-dollar business deal. Bumaliktad ang sikmura ko. Ang imahe ng lalaki na nagpatawa sa akin na may bulaklak. Sa pintuan ng aking unibersidad. Ay humalo sa isa na nagtali sa akin sa isang madilim na basement. Ilang oras ang lumipas. Dumating ang mga opisyal na ulat. Sina Don Jaime at Doña Corazon Villarreal ay naaresto sa isang pribadong paliparan. Bago pa man sumakay sa isang flight papuntang Monaco. Sa kanilang bagahe, nakita ng mga ahente ang mga huwad na document. Kahina-hinalang bank transfer. At maging mga litrato ko na may ibang pangalan. Si Enzo naman ay natagpuan na nagtatago sa isang inabandunang warehouse. Sa labas ng Maynila. Nang arestuhin siya. Kalmado siya. Halos sumuko. Nakakita rin ang mga ahente ng isang briefcase sa cabin sa Tagaytay. Sa loob ay may mga lubid. Mga sedative. At ang pinaka-nakakabahala. Isang passport na mailitrato ko. Pero ibang pangalan na inukit sa gininto ang letra.
Hinawakan ko ito sa aking mga kamay at naramdaman ko na gumagapang ang balat ko. Iyon ang buhay na pinlano nila para sa akin. Mawawala bilang Clara at maging ibang tao. Isang multo na nilikha para linlangin ang isang desperadong tao. Habang inilalantad ang lahat ng ito, naramdaman ko na napunit ako sa dalawa. Sa isang panig ay ang hustisya. Nahuli ang mga may kasalanan. Nasira ang kanilang mga plano. Pero sa kabilang panig ay ang hindi nakikitang sugat. Ang katiyakan na ibinigay ko ang aking tiwala at emosyon. Sa isang lalaki na nakita lang ako bilang paninda. Nang tiyakin sa akin ni Chief Inspector Cruz na ligtas na ako ngayon. Nahaharapin ni Enzo at ng kanyang mga magulang ang matitinding kaso. Halos hindi ako makatango. Dahil bagaman dumating ang hustisya. Nagsisimula ang isa pang labanan sa loob ko. Ang pag-aaral na mamuhay sa nangyari. Sa pagtataksil na mas malalim ang hiwa kaysa sa anumang pisikal na pinsala. Ang mga araw pagkatapos ng pag-aresto kay Enzo at sa mga Villarreal ay lumabo sa isang ulap ng kalituhan. Kahit na sinasabi sa akin ang lahat na ligtas ako. Hindi naniniwala ang katawan ko. Bawat gabi, nagigising ako na naliligo sa pawis. Kumbinsido na nasa basement pa rin ako na nakatali ang mga kamay. At kumikislap ang bombilya sa itaas ko. Ang creak ng pinto o ang snap ng bintana ay sapat na para tumakbo ang puso ko na para bang nandoon siya. Naghihintay sa akin. Hindi lang bangungot ang pahirap. Sa araw, anumang maliit na detalye ay nagdadala ng horror pabalik. Ang amoy ng alak ay nagpapasuka sa akin. Ang pagkakita ng isang gray coat sa kalye ay nagpapalingon sa akin ng may panik. Tila ba si Enzo ay naroroon pa rin sa bawat sulok ng aking buhay. Ang nanay ko, si Aling Divina, ay ginawa ang tanging alam niyang gawin para tumulong, magluto. Ang refrigerator ay laging puno ng mga nilaga. Sopas at dessert na halos hindi ko matikman. Tiningnan niya ako ng may pagod niyang mga mata. Nang walang sapat na salita para pagalingin ang ginawa nila sa akin. Pero ibinuhos ang bawat onsa ng pag-ibig sa bawat ulam. Isang hapon, habang naghahain siya ng isang mangkok ng mainit na broth, hinawakan niya ang kamay ko. Anak, hindi ko mabubura ang pinagdaanan mo. Pero gusto kong malaman mo na lagi kang magkakaroon ng ligtas na lugar dito. Kahit na natatakot ka. Kahit na masakit. Nandito ako sa tabi mo. Ang kanyang mga salita ay nagpaiyak sa akin na parang bata. Dahil naunawaan ko na kahit na naging mapanganib ang mundo, ang nanay ko pa rin ang aking kanlungan. Si Bie, sa kabilang banda, ay lumapit mula sa ibang anggulo. Isang araw, umupo siya sa gilid ng kama ko. Seryoso ang mukha. Clara, alam kong pakiramdam mo ay wasak ka. Naramdaman ko rin iyon. Pagkatapos ng aksidente. Nang mawala sa akin ang pagsasayaw. At nang iwan ako ng lalaking iyon. Naisip ko na tapos na ang buhay ko. Hindi sila nakikitang pinsala. Pero pinapatay nila ako sa loob. Iba ang ginawa sa iyo. Pero naiintindihan ko ang sakit. Tiningnan niya ako. Pinipigilan ang mga luha. Marahil ay wala sa atin ang makakabura ng pinagdaanan natin. Pero matututunan nating huwag dalhin ang pagkakasala na hindi natin pag-aari. Ang kanyang mga salita ay tumagos ng malalim sa loob ko. Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang lahat, hindi ako naramdaman na nag-iisa sa dilim. Ang kapatid ko at ako ay konektado sa pamamagitan ng hindi nakikitang mga pilat. Iba. Ngunit nagbabahagi ng parehong bigat. At pagkatapos, nandoon si Miguel Reyes. Sa una, dumaan lang siya para magtanong kung kumusta ako. Pero sa paglipas ng panahon, naging isang palaging presensya siya. Hindi siya masyadong nagsasalita. Umupo lang siya sa porch kasama ako habang ang aso niyang si Duque ay nakahiga sa aming mga paa. Mapagbantay. Na parang isang tahimik na tagapagbantay.
Ang katahimikan na iyon ay nagbigay sa akin ng mas maraming kapayapaan kaysa sa anumang salita. Kay Miguel, hindi ko kailangang magkunwari na okay ako. Pwede lang akong mag-exist. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimula siyang magkwento sa akin ng mga piraso ng kanyang sariling kwento. Isang gabi, habang lumulubog ang araw sa likod ng mga puno, nagkumpisal siya. Nawala ko ang asawa at anak ko maraming taon na ang nakalipas sa isang aksidente. Umalis ako sa serbisyo dahil hindi na ako makapagtrabaho. Lumipat ako rito. Malayo sa lahat. Dahil hindi ko matiis na tiningnan ako ng mga tao ng may awa. Tumigil siya ng ilang segundo bago idinagdag. Alam ko kung paano mamuhay ng may kawalan. Na walang ibang nakakaintindi. Kaya't hindi kita hahayaang dumaan dito ng mag-isa. Tiningnan ko ang kanyang mga mata at naramdaman ko ang isang hindi inaasahang koneksyon. Pareho kaming pinunit mula sa buhay na inakala naming ligtas. Pareho kaming alam ang fragility ng buhay. At gayon paman, nandoon kami. Nagbabahagi ng parehong hangin. Ang parehong katahimikan. Na parang ang aming mga pilat ay makakilala sa isa't isa. Hindi ito isang agarang o perpektong paggaling. Nagigising pa rin ako sa gitna ng gabi. Nanginginig pa rin ako na naaalala ang boses ni Enzo. Pero dahan-dahan, ang mga sandaling iyon kasama ang aking ina, ang aking kapatid, at si Miguel, ay naging maliliit na hakbang pasulong. Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang lahat, nagsimula akong maniwala na marahil, sa suporta at oras, matututunan kong huminga ng walang takot. Na ang mga pilat ay hindi mga tanikala, kundi mga marka ng survival. At hindi ako nag-iisa sa landas ng pinagsasaluhan na paggaling. Ang oras ay lumipas sa isang blur ng mga interview sa mga investigator. At mga gabing walang tulog na ginugol sa pagsisikap na mabawi ang aking pagtulog. Pero may isang araw kung kailan nagbago ang lahat. Tumawag si Chief Inspector Cruz para bigyan ako ng hindi inaasahang balita. Salamat sa mga pahiwatig na natagpuan sa mga document ng mga Villarreal. Natagpuan nila ang tunay na anak ni Ginoong Yao. Nang malaman ko na ang magnate, na desperado sa loob ng maraming taon, ay sa wakas ay niyayakap ang kanyang tunay na anak. Naramdaman ko ang bukol sa lalamunan ko. Naantig ako na malaman na sa kabila ng panlilinlang, isang pamilya ang muling itinatayo ng may katotohanan. At ang hindi ko kailanman inisip ay ang muling pagsasama na ito ay aabot din sa akin. Si Ginoong Yao, nagpapasalamat na nakipagtulungan ako sa aking testimonya. Ganap na pinondohan ang panghuling operasyon ni Bea. Nang pumasok ang kapatid ko sa operating room, nanatili ako sa kanya hanggang sa huling minuto. Pinanood ko siyang umiti ng may pinaghalong takot at pag-asa na nakawasak sa puso ko. Mga linggo ang lumipas. Nang kumpirmahin ng mga doktor na makakasayaw siyang muli, niyakap ko siya ng may luha sa aking mga mata. Umiyak din si Bea. Paulit-ulit na sinasabi, muling ipinanganak ako. Clara, salamat sa iyo. Alam ko na hindi lang ito salamat sa akin, kundi sa hindi inaasahang pagliko ng buhay na ibinigay sa amin. Samantala, lumalim ang koneksyon ko kay Miguel. Walang nagmamadaling deklarasyon o walang laman na pangako. Ito ay isang mabagal na paglago, na parang tubig na nagpapapino ng bato. Nagbahagi kami ng mga lakad sa kakahuyan. Katahimikan sa ilalim ng bituing kalangitan. At tapat na pag-uusap kung saan walang maskara. Sinabi ko sa kanya ang aking mga takot. At nakinig siya ng walang paghusga. Ibinunyag niya ang kanyang sakit sa pamilya na nawala sa kanya. At sinamahan ko siya sa kawalan na iyon na masakit pa rin sa kanya. Si Juke, ang kanyang aso, ay naging aking hindi mapaghihiwalay na tagapagbantay. Lagi siyang malapit, na parang alam niya na kailangan niyang protektahan ako mula sa anumang anino na susubok na bumalik. At sa simpleng pagsasama na iyon,
Natuklasan ko na maaari akong makaramdam ng ligtas muli. Isang hapon ng tagsibol. Dinala ako ni Miguel sa lawa malapit sa kanyang cabin. Ang araw ay lumulubog sa tubig. Pinipinturahan ito ng gintong kulay. Masayang tumakbo si Duque sa paligid namin. At naramdaman ko na parang magaan ako. Halos parang nasa likod ko na ang lahat ng kadiliman. Hinawakan ni Miguel ang kamay ko. At nang may nanginginig na boses. Nagkumpisal. Clara. Akala ko tapos na ang buhay ko nang mawala ang asawa at anak ko. Kinumbinsi ko ang sarili ko na hindi na ako makakaramdam ng pag-ibig muli. Hanggang sa dumating ka. Kumakatok sa pinto ko sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Kinuha niya ang isang maliit na kahon ng velvet at binuksan ito. Inilalantad ang isang simpleng singsing. Maganda sa kanyang kahinhinan. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap. Pero gusto ko itong harapin kasama ka. Pakakasalan mo ba ako? Lumabo ang paningin ko dahil sa luha. Naramdaman ko na ang puso ko. Na nasugatan ng maraming beses. Ay sa wakas ay nakakita ng isang ligtas na lugar para magpahinga. Miguel. Bulong ko. Pumutol ang boses ko. Ang kasal ay pribado. Ipinagdiwang sa dance studio. Na binalikan ni Bea pagkatapos ng maraming taon ng pagliban. Nang hapong iyon, sumayaw siyang muli. Nang may malambot ngunit matatag na mga hakbang. Na parang ang bawat galaw ay isang deklarasyon ng buhay. Hinawakan ni Miguel ang kamay ko habang pinapanood namin ang kapatid ko na umiikot. At naunawaan ko na nasasaksihan namin ang isang milagro. Hindi lang sa kanya, kundi sa amin din. Isang buwan ang lumipas. Habang nag-aalis kami ng huling mga kahon sa maliit na bahay na napagpasyahan naming i-share. Hawak ko ang isang positive pregnancy test sa aking mga kamay. Naglakad ako sa porch at tumingala sa bituing kalangitan sa bukid. Hinaplos ko ang tiyan ko at bumulong. Ayos na tayo ngayon. Ligtas tayo. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ko na ang nagsisimula ay tunay na akin. Na walang sinuman ang makakabawi nito. Ngayon, matibay akong naniniwala na minsan. Sinisira ka ng buhay sa mga piraso. Hindi para sirain ka. Kundi para bigyan ng espasyo ang isang bagay na mas mahusay. Ako ay nasa bingit ng pagkawala ng lahat. At gayon pa man, narito ako. Na may isang bagong pamilya. Taos pusong pag-ibig. At pag-asa na tumitibok sa loob ko. Dahil minsan, ang pinakamagandang buhay ay namumulaklak mula sa pinakamadilim na mga guho.